Welcome sa Dris TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Edita Depositar. Sabi niya, "Dears, I am not worried with what these bashers to Kim Pao. Totoo, kung inaantok si Pao, hindi nagpanggap. Nag-usap na sila niyan, matulog lang ako, bahala ka na, naiintindihan ni Kim yan. Kalma lang, bashers is bashers. Hindi sila kakain kung hindi mang bash, 'di ba? Whatever they said about Kim Pao, still stick to Kim Pao." Tama po kayo dyan, Ginang Edetana, no? So yung mga bashers, wala naman po yung sasabihin maganda kay Kim or kay Paula Abilino, kundi panay pambabatikos. Kasi trabaho po nila yan, Ginang Edetana or Edita Depositor. Tama po kayo, kahit anong sabihin nila, basta stick lang tayo kay Kim and Paula Abilino. Mag-focus tayo kay Kim and Paulo sa mga good vibes na pinapakita po nila sa atin, 'di ba? Kaya hindi na tayo dapat maapektuhan sa mga pambabatikos nila kay Kim and Paulo. Kasi unang-una, alam na po natin ang meron sa kanilang dalawa. Dahil araw-araw po tayong nakatutok sa kanilang mga kaganapan, sa kanilang mga galaw, 'di ba? Kaya hindi na tayo tatablan pa ng mga pambabatikos para kay Kim and syempre kay Paolo Abilino. So maraming salamat sa komento ng Edita Depositor. God bless po at mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, "Doris TV, good evening. May mga fans na very observant na nanlalamig na daw si Pao kay Kimi. Well, if that's legit, no problem for us seniors. Even bashers are always giving nega issue to both of them. That's life. There must be a twist so that the more it will attract viewers to watch their tandem, of course, with the bashers, so that they will observe their moves and they create an issue about them. Then, they will bash them. You know, there is one way of attracting viewers is through this blog. Whether nega or positive, then it will create deep emotions to the relationship. There's why so many artists are existing in our movie. Why Kim Pao is the most sought and most popular tandem to be talked with. That shows how popular they are, our idol Kim Pao." So unang-una, Ginang Norma Dayag, maraming salamat po sa inyong komento, no? Sino po nagsabi na nanlalamig daw si Paula Abilino kay Chinita Princess? Alam niyo po, natatawa na lang talaga ako sa mga balita po na nagsisilabasan ngayon sa mundo ng social media. Unang-una, sasagutin ko po yung nanlalamig na si Paula Abilino kay Chinita Princess. Si Paulo po ay sobrang init na init kay Kim Chu. Yan po ang totoo kasi ayaw na ayaw pong mahiwalay ni Paula Abilino kay Kim Chu. Yun po ang katotohanan. Tapos ano yung balita, ano yung pinalalabas ng mga bashers? Nanlalamig daw si Paula Abilino kay Chinita Princess. Kung nanlalamig po yan kay Kim Chu, never po yan maghahanap kay Chinita Princess kahit ilang minuto lang po nawawala sa piling niya. Sus Mio Marimar, mga kakimpaw, wag na po tayong maniniwala dyan sa mga balita na nanlalamig na si Paula Abilino kay Chinita Princess. Kasi alam naman natin ang katotohanan kung anong meron sa kanila. 'Di ba? Mas lalo pa nga pong nagiinit at sobra-sobra yung pagmamahalan ni Kim and Paula Abilino. Sobrang lalim na po. Tapos palalabasin nila na nanlalamig na daw sa Mio Marimar, mga kakimpaw. Diyan ako hindi maniniwala kasi nakikita ko naman yung galaw at kilos ni Paulo for Chinita Princess. Kaya once po na maka-encounter kayo ng balitang ganyan, mga kakimpaw, wag na po kayong maniniwala kasi naipaliwanag ko na din at wala po yung katotohanan, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and mag-iingat po kayo palagi.
So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa BTS po ng Shopee commercial ni Trinita Princess. Ipiplex ko lang sa inyo, kasama niya dito si Vice Ganda, Jose Marichan, mga kakimpaw. So ang ganda po ni Kim Cho dito tapos may dala siyang bouquet of flowers. Mukha siyang princess mga kakimpaw, no? Samantalang may panawagan naman po si Derek Jojo Sagin para po sa lahat. Sabi niya po mga kakimpaw, literal na dugo at pawis ang ginugol namin lahat para magawa ang proyekto na ito. Manood sa legal na paraan, parang awa nyo na po. Kung totoong kimpaw kayo, di kayo manonood sa illegal. Mas mahal pa bayad nyo kumpara sa 149 sa Prime. So, ang mga kimpaw fans po, hindi naman po yan nanonood sa mga ganito po na illegal. Katunayan po niyan, pinipilit po nilang makapasok kahit na ilang araw po sila na hindi makapasok sa Prime Video. Siguro hindi po yun mga fans ni Kim and Paolo Avellino. Siguro sabihin natin ng mga bashers na kung saan ay gustong-gustong sirain yung series ni Kim and Paolo para i-spoil sa mga tao. 'Di ba? Siguro sila po yun. Kasi ang mga Kimpaw fans, alam na po nila na illegal po ang manood sa ibang platform. Sinabihan ko na po yan sila una pa lang na wag tatangkilikin ang mga illegal po na gawain. Doon tayo sa legal kasi 149 pesos lang yan sa Prime. Kaya sabi ko pa ulit-ulit nyo pong itry hanggang makapasok po kayo kaysa naman mapunta kayo ay sa illegal. Kasi malaking tulong na po kay Kim and Paolo Avellino na makapag-subscribe tayo. Pero kung sa illegal tayo mapupunta, hindi po pagsuporta yun. Bagkos ay sinisira po ang series ni Kim and Paolo. Kaya naman wag po kayo mag-alala, Direk Jojo Sagin, dahil ginagawa naman namin yung part namin bilang isang fans and syempre bilang defender na din po ni Kim and Paolo Avellino, lagi ko pong pinapaalala sa kanila na huwag niyong tatangkilikin ang mga illegal na gawain kasi nga po dugo at pawis ang ginugol dito ni Kim and Paolo Avellino maging ng mga nasa likod po ng camera ng The Alibay. Kaya please lang doon tayo sa legal mga kakimpaw, okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang pananahimik ni Kim and Paolo Avellino ngayong araw po yan ng Lunes. Siyempre, nagpapahinga po si Kim and Paolo Avellino mga kakimpaw, malamig po ang panahon ngayon, and siyempre may bagyo po dito sa ating bansa, kaya stay safe lamang po si Kim and Paolo Avellino. Lalo na ngayon, di ba, hindi po safe sa labas, mabaha, maulan, kaya nararapat lang po na pumirmi sa bahay si Kim and Paolo Avellino kasi kahapon Sunday si Kim Cho po sinugod po yung yung ulan and syempre yung bagyo para po makapunta sa event ng Bill.is. So ngayon siya po ay pahinga. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.